Pagkaing mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasait. Paghahain lahat nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mananang nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapa, lahat kami iyong alagad sa buhay mo walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa Kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon. Mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, ako po si Father Vlad ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines or CBCP. Sa kapiyastahan ng Corpus Christi, mga Latin na salita na ibig sabihin ay katawan ni Kristo, pagninilayan po natin ang banal na Eucharistia na ginaganap natin sa tatlong punto de vista. Una, ang Eucharistia ay pagkain o kainan. It is food and nourishment. Narinig natin sa Ebanghelyo na sinabi ng Panginoon, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kaya po pala, di ba, pag tayo'y nagugutom at nasa labas tayo ng bahay, pumapasok tayo sa restaurant o sa mga turo-turo para kumain, para maibsan ang ating pagkagutom. Ganon din po dito sa atin. Paglinggo, ang iba sa inyo araw-araw na nagsisimba, bakit tayo nagdiriwang ng Eucharistia? Sapagkat nagugutom tayong lahat. Ang ating mga kaluluwa ay gutom. Kaya parang pumapasok tayo sa isang banal na restaurant ng Diyos upang lahat tayong mga nagugutom ay kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo. Kaya yun po ang pinakauna na kahulugan ng Eucharistia. Kaya nga ba siguro nalulungkot ang Panginoon na ang iba sa atin ay nagsisimba, naupo, tapos umattend ng misa, pero hindi naman nagkomunyon. Kaya po mga kapatid, kung wala naman po kayong mga malaking hadlang at wala naman siguro kayong mortal sin, siguro naman hindi kayo binigyan ng mga maleta, di po ba? O di kayo nagnakaw ng bilyon-bilyon, o hindi kayo pumatay. Ayan talaga mga mortal sin po yan. Pwede tayong magkomunyon at tinikayat natin ang bawat isa na magkomunyon sa bawat pag-celebrate natin ng Eucharistia. Sa unang-una, ang Eucharistia ay pagkain at kainan. Number 2 po, ang Eucharistia ay isang pag-alaala or remembrance. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Iba po itong pag-alaala kung alimbawa sinasabi natin na ay naalala ko ang tatay ko, naalala ko ang nanay ko, kaya ako naiyak. Hindi po ito ganong pag-alaala, kundi ang pag-alaala nung ginawa ni Jesus nung gabi ng Huwebes Santo doon sa Last Supper, kung saan binigay niya ang kanyang sarili sa atin sa Eucharistia. Kaya sa diwang natin ng banal na Eucharistia, muli nating inaalala ang ginawa ni Jesus ng Holy Thursday. Remembrance, yan po ang pangalawa. Pangatlo, ang Eucharistia ay isang sacrifice o pag-aalay. Kung si Jesus ay sinabi niya na ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, nung Holy Thursday ng gabi sa Last Supper, yun ay isinabuhay niya sa susunod na araw doon sa Kalbaryo, on Good Friday, kung saan inialay niya ang kanyang sarili. Siya bilang pinakamataas na pari. He is the high priest offering himself on the cross. Kaya po, sa paggugunita natin ng pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, we make it present. What happened on the cross on Good Friday, we make it present. Sinasangayon natin yan. At hindi lang po kayo mga spectators, hindi kayo audience. Lahat tayo ay participants. Isang pari lang po ang main celebrant, pero lahat kayo ay concelebrants. Hindi kayo nanunood ng isang palabas, kundi nakikipagkaisa kayo kay Kristo sa sakripisyo dyan sa altar na yan.
So ito po ang tatlong halaga ng ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Una, na ito ay pagkain o kainan. Pangalawa, na ito ay remembrance o pag-alaala ng ginawa ni Jesus noong Holy Thursday. Pangatlo, ito ay sakripisyo at pagsasangayon nung sakripisyo ni Kristo doon sa krus noong Good Friday. Kaya salamat sa Diyos at napakaganda bahagi tayo ng sakripisyo ni Kristo. Amen.